Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo din. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, sinabi ni Jesus, sa aba ninyo mga eskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw. Hinahadlangan ninyo ang mga tao upang hindi sila mapagharian ng Diyos. Ayaw na ninyong pasakop sa paghahari ng Diyos, hinahadlangan pa ninyo ang ibig pasakop. Sa aba ninyo mga eskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw, inuubos ninyo ang kabuhayan ng mga babaeng balo at ang sinasangkala ninyo'y ang pagdarasal ng mahaba. Dahil dito'y lalo pang bibigat ang parusa sa inyo. Sa aba ninyo, mga eskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw, nilalakbay ninyo ang karagatan at ginagalugad ang buong daigdig, makahikayat lamang kayo ng kahit isang hentil sa pananampalatayang Hudyo. At kung mahikayat na'y ginagawa ninyong masahol pa kaysa inyo. Kaya't nagiging ibayo ang dahilan para siya'y parusahan sa impyerno. Sa aba ninyo mga bulag na taga-akay, itinuturo ninyo na kung ipanumpa ninuman ang templo, walang anuman ito. Ngunit kung ang ipanumpa ay ang ginto ng templo, dapat niyang tuparin ang kanyang sumpa. Mga bulag, mga hangal, alin ang mas mahalaga? Ang ginto o ang templong nagpapabanal sa ginto? Sinabi rin ninyo na kung ipanumpa ninuman ang dambana, walang anuman ito. Ngunit kung ang ipanumpa ay ang handog na nasa dambana, dapat niyang tupdin ang kanyang sumpa. Mga bulag, alin ba ang mas mahalaga? Ang handog o ang dambanang nagpapabanal sa handog? Kaya nga, kapag ipanunumpa ninuman ang dambana, ipanunumpa niya yun at ang lahat ng handog na naroon. Kapag ipanunumpa niya ninuman ang templo, ipinanunumpa niya yun at ang tumatahan doon. At kapag ipinanunumpa ninuman ang langit, ipinanunumpa niya ang trono ng Diyos at ang nakaluklok doon. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Kinikilala natin ang inyong pagsusumikap na makapagsimba, lalo na ngayong araw ng Lunes, kahit holiday, sa halip na pumunta kayo kung saan man, minarapat ninyong dito pumunta. Kaya salamat po sa inyong presensya. 3 beses pong sinabi ng Poong Nazareno o ni Jesus, ang sa aba ninyo, mga eskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw. Ano po ang dating nito sa inyo? Hindi ko kayo marinig, hindi nyo rin mamasabi ko, mahirap na maintindihan ko sabay-sabay kayo magsasabi, ano? Pero, ang dating nito sa akin, nung una, nung hindi ko pa masyadong sinusuri, parang self-contradicting. Parang he was cursing scribes and Pharisees. Pero sa bandang huli, sinabi niya naman niyan na tungkol sa mga panunumpa, ano? At parang kinokontradict niya ang kanyang sarili. Pero noong medyo nahimasmasan ako sa realization na hindi naman pwedeng i-contradict ng Nazareno ang kanyang sarili. Magsasabi siya, susumpa siya sa mga Pariseo at mga eskriba. Pagkatapos ay sasabihin niyang huwag kayong susumpa. Hindi pwede, ano? Parang may mali pag ganun.
At siguro ang mali ay sa aking at least sa akin pagkaintindi. Nung binasa ko uli mga kapatid, sabi niya, at 3 beses kong binasa, sabi, sa aba ninyo, mga eskriba at mga pariseyo. Hindi pala ito cursing. Hindi pala ito pagsumpa sa mga kaaway niya. Hindi pala ito pagmumura sa mga eskriba at mga pariseyo. Kundi napaka-emphatic pala sa aba ninyo. Ibig sabihin, kahabag-habag naman kayo. Kaawa-awa ang inyong sasapitin kung ipagpapatuloy ninyo ang ganitong gawain. Kaawa-awa kayo. So naaawa siya sa mga eskriba at mga pariseyo. At nang sabihin niyang mga mapagpaimbabaw kayo, hindi niya sinabing mga mayayabang kayo. Hindi niya sinabing ganun. Hindi niya sinabing you are lording it over them kundi superficial masyado kayo. Ibig sabihin, hindi nyo inuugat yung malalim na kahulugan ng inyong mga binabantayang mga kautusan. To the letter lang kayo. Letter of the law. Ayun, Ang gusto niya, ugatin yung spirit of the law. Okay. So sa ika-4 na pagsasabi niya, nalaman natin na dahil pala sila yung mga bulag na taga-akay, blind guides. Mahirap nga naman talagang maging guide kung hindi mo nakikita ang inyong pupuntahan. Saan mo dadalhin ang iyong inaakay kung wala kang klarong vision? Sa huli, tinawag na niya silang mga hangal. Dinidescribe lang niya sila. Para lang maliwanag, mga kapatid, hawanin po muna natin ang 2 balakid sa makabuluhan nating pagninilay. Una ay ang pagiging mapagpaimbabaw at ang pangalawa ay ang pagiging hangal. Ang titingnan po nating katuturan o definition ng salitang mapagpaimbabaw for our intent and purpose ngayong hapong ito ay yung definition nito na superficiality. Na-describe na natin yun kanina kung ano bang ibig sabihin ng superficiality. Ang kinukutkot lamang ay yung ibabaw. Parang pagkakain ka halimbawa, ayaw mo ng tutong, ang kukunin mo lang ay yung ibabaw. Ititira mo na yung tutong, di ba? Masyadong superficial. So, hindi pagmamataas o kayabangan. Ang hangal naman, mga kapatid, ay ang katuturan nito at direktang translation sa English ay full, F-O-O-L, at hindi tanga. Hangal equals full, hindi tanga o bobo. Ayun Ngayon, ano po ba yung issue dito? Ba't nagkaganito yung ating narrative? Masyado yatang mainit ang palitan ng usapan. Ang issue po rito na natambad ay yung kanilang pagiging mapagpaimbabaw nga at kahangalan. Hindi na natin ilalayo doon. Na kinailangan pang si Jesus mismo ang maghatid nito sa kanilang kamalayan. Kasi baka hindi sila aware na sila ay mapagpaimbabaw at hangal. Kaya itong sinabi ni Jesus sa kanila. Mga kapatid, hindi po masasamang tao ang mga eskriba at mga pariseyo. Katunayan, mabubuti po silang tao. Kaya lang kung tayo ang sama-sama sa mga nakaraan nating mga misa, malimit nating mabanggit na good people are always
in danger of being destroyed by their being good. Lalo na pag ipinapataw nila yung kanilang pagiging good sa ibang tao. At gusto nila na ang ibang tao ay katulad din nilang good. Ako nga palaging ganun ang kanilang dialogue. Bakit ganyan ka? Ako nga Parang ganun. Ba't absent ka ng absent? Ako nga wala akong absent. Ba't inaantok ka? Ako nga Nagkape ako para hindi ako antukin. Bakit hindi mo maintindihan? Ako nga nagsusumikap, umintindi. Yung gano'n, yung sarili ang ginagawang sukatan ng pakikitungo sa kapwa. Ngayon mga kapatid, itong mga Pariseo at mga Eskriba, punong-puno po sila ng mabubuting gawa. Virtues. Punong-puno sila ng virtues. Alam nyo, ang tinatalakay ni Jesus dito, hindi yung kanilang bisyo, hindi yung kanilang vices, kundi yung kanilang virtues. Pero, okay, kung virtues ka halimbawa, naniniwala ka na, pagka binati ka, good morning, Father. Kung virtues yung Father na binati, edi babati rin siya ng good morning. Ngayon, kung hindi siya masyadong virtuous, hindi siya masyadong babati. Bakit gusto mo lang makarinig ng good morning, magsasabi ka ng good morning for you to receive good morning. Ganun Bakit sa akin mo kukunin yung iyong need for affirmation? O kaya ay approval? O kaya ay yung pagkilala sa iyong presensya? Mabuti kung virtues. Itong mga Pariseo, virtues sila. Ngayon mga kapatid, meron po kasing hinihinging higit pa sa virtue ang mahal na poong Jesus Nazareno. Ano po kaya yun? Inaanyayahan po niya tayong mag-go beyond sa mabubuting gawa. O diba? Niregaluhan ka. Magre-regalo ka din kasi niregaluhan ka. Mabuting gawa yun. Pero ang sinasabi ng Nazareno, run the extra mile. Dagdagan mo ang ibibigay mo. Niregaluhan ka ng bayabas, regaluhan mo ng 2 santol. Dagdagan mo, run the extra mile. Inaanyayahan po niya tayong mahalin ang ating mga kaaway. O diba, ang ibinigay sa iyo ng kaaway, suklam. Anong ibibigay mo kung virtuous ka? Kung meron kang sense of justice sa iyong puso, di suklam din, diba? Yun ang ibinigay sa iyo Suklam. Di ang ibibigay mo, suklam din. Pero ang sinasabi ng Nazareno, ay mahalin ang ayaw sa atin. Pagpalain ang galit sa atin. At patawarin ang nagkasala sa atin. At huwag maghiganti. Lahat ng ito'y hindi madaling gawin. At salungat sa sukatan natin ng katarungan. O yung sinasabi po natin kanina na sense of justice natin sa ating sarili. At maging ito, mga kapatid, ay gusto niyang malampasan natin yung sarili nating sense of justice. Gusto ng Nazareno na malampasan natin at yakapin ang version niya ng katarungan. Hindi mata sa mata, hindi ngipin sa ngipin, kundi katarungang na ipapahayag sa pag-unawa at pagmamalasakit. Sa ganitong liwanag niya tayo inaakay. Siya ang ating gabay. Mahal na poong Jesus Nazareno, akayin niyo po kami.